Magandang araw sa ating mga kateknisyan at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating repair channel. Ngayon, mayroon tayong isasalang na naman na classic at paboritong workhorse ng mga opisina, ang Epson ALPS 310 Dot Matrix Printer. Ang inirereklamong problema ng ating customer ay ang pinakamahirap na sitwasyon sa simula, total no power. Walang ilaw ang panel, walang ugong ang motor, at hindi man lang gumagalaw ang printer head kapag pinindot ang switch. Gaya ng nakagawian natin, bago tayo mag-isip na itapon o i-condemn ng unit, dadaanin natin ito sa tamang diagnostic approach upang malaman kung kaya pa ba itong isalba o kailangan na ng seryosong replacement ng piyesa. Tutukan natin ang step-by-step video na ito para magamit nyo rin sa inyong mga sariling shop o personal. Good day sa inyo, mga ka-Epson at mga kapwa natin technician. Welcome back sa ating channel. Para sa video natin ngayon, mayroon tayong tinanggap na Epson ALPS 310 Dot Matrix Printer. Ang status nito ay dead unit o walang power. Mapapansin nyo rito sa video, sinusubukan kong i-on ang switch pero walang kahit anong response. Patay ang D indicator sa control panel, walang initialization sound ang motor, at ang printer head ay nananatiling stagnant o hindi gumagalaw sa home position nito. Para sa mga nagsisimula pa lang sa field ng repair, kapag nakatagpo kayo ng ganitong case, huwag kayong magpanik at huwag ninyong agad sasabihin sa customer na sira ang mainboard. May standard process tayo para rito. Kaya naman, tara, buksan na natin ito at silipin natin ng maayos ang loob kung hardware ba ang may problema, o baka minor issue lang na kayang gawa ng paraan. Ang unang hakbang bago mag-disassemble ay ang pagtiyak na nakabunot ang power cord mula sa saksakan para sa ating kaligtasan. Tanggalin muna natin ang mga naalis na external parts, gaya ng tractor feeder, pepper guide, at ang ribbon cartridge para hindi makaabala sa ating pagdalaw. May 4 na pangunahing tornilyo ang casing ng ALPS 310 na nasa ilalim at likurang bahagi. Dahan-dahan nating luluwagan at tatanggalin ang mga ito. Pagkatapos matanggal ang mga screws, siguraduhin maingat ang pag-angat para hindi mabali ang mga clips. Kapag nakalas na ang casing, visual inspection muna tayo. Sa unang tingin, mukhang normal naman ang kabuuan ng unit. Walang halata o sunog na bahagi sa mainboard at walang nangangamoy sunog na plastic o wire. Isolate at check, power switch at mechanical mechanism. Ang unang logic check natin ay ang mismong power switch assembly. Kadalasan kasi, sa katagalan ng paggamit, napupuno ng alikabok ang contact points ng switch o kaya na may maluwag lang ang koneksyon nito sa wire harness. Sa pagsusuri natin, maayos naman ang pagkakabit ng switch, nasa tamang posisyon, at walang loose contacts. Kung gusto ninyong makasiguro, maaari ninyong gamitan ng multimeter sa continuity mode, buzzer, para malaman kung gumagana ang switch kapag nire-toggle natin. Dito sa unit natin, pumapasa ang switch. Kaya ligtas ang switch natin. Ang susunod nating target ay ang power supply unit o ang power board na nasa ilalim ng mechanical assembly. Para matanggal at ma-access ang power supply, kailangan nating iangat ang buong printer mechanism nito. Huwag ninyong pilitin na hilahin ng basta-basta. May mga clips at grounding springs dyan na kailangang i-release muna. Kapag dahan-dahan nating iniangat ang mechanism,
Ayun! Parang alam ko na kung sino ang salarin sa likod ng misteryong walang power na ito. Power supply inspection at paglilinis, tingnan nyo ng mabuti rito sa video, mga katech. Sa mismong slot at housing ng power supply board, napakaraming langgam na nagtago at gumawa na pala ng pugad sa loob. Ang mga langgam ay naakit sa init at electrical current ng mga printer, at ang ihi o residue na naiwan nila ay highly corrosive at conductive na nagiging sanhi ng short circuit. Dahil sa short circuit na dulot ng mga langgam, makikita natin sa board na may isang electrolytic capacitor na tuluyan ng pumutok at may leaking chemical sa ibabaw nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi na gumagana ang power regulation at tuluyang nawalan ng output voltage ang ating power supply. Pagkatapos, gagamit tayo ng brush para alisin ang mga natitirang langgam at dumi sa housing. Para naman sa power supply board, gagamitan natin ito ng contact cleaner o isopropyl alcohol na may mataas na purity. Ispray natin ito ng masinsinan at gagamit tayo ng malambot na brush para kuskusin ang mga namuong dumi at acid residue mula sa mga langgam upang maibalik ang insulation ng board. Pagpapalit ng piyesa o reassembly at testing, sa mga aktwal na repair shop, kung seryoso ang pinsala at sunog ang mga copper traces ng power supply, ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan ay palitan na ang buong power supply board ng bago o working surplus unit. Ngunit para sa case natin ngayon, dahil minor pa ang damage sa traces at ang kapasitor lang ang bumigay habang ang mga diode at fuse ay buo pa, nilinis ko muna ito ng maayos gamit ang contact cleaner at pinalitan ang sirang kapasitor. Ngayong tuyo na ang board at malinis na ang lalagyan, ibabalik na natin ang power supply sa tamang lagayan nito. Siguraduhing maayos ang pagkakaupo ng mga insulation sheets sa ilalim ng board para maiwasan ang grounding sa chassis. Ibalik ang mga screws at maingat din nating ibaba ang mechanical mechanism. I-on muna natin ang unit para sa isang paunang test bago natin ibalik ang buong casing. Final verification, ayan. Kitang-kita ninyo, nag-on na ang mga DE lights at gumalaw na ang ating printer head para mag-initialize. Ibig sabihin, buhay na ulit ang ating Epson AUX 310 at nagtatrabaho na ng tama ang boltahe mula sa ating power supply. Hindi na natin kailangang itapon ang unit na ito, malaking tipid ito para sa ating customer. Ibabalik ko lang ang external casing at ang mga natitirang tornilyo para ma-deliver na natin ito sa may-ari. Sana ay may natutunan kayo sa ating naging troubleshooting journey ngayon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel natin, at i-share ito sa inyong mga kapwa technician. Hanggang sa susunod nating repair video, maraming salamat at happy repairing, mga katech!